So, good day, everyone. I'm Arnel James Miranda. I would like to propose our system entitled Information System of the Alumni Affairs Office at Bicol College. So, dito po sa itong website na po to is gagamitin for Alumni Affairs Office of Bicol College na ni-request po ni Ma'am Melody Miranda, the officer in charge po sa alumni. So, dito po sa website natin, sa homepage, makikita po dito yung alumni information na title. Then, once we get started po, makikita po dito yung announcements and latest events. So, pwede nyo po itong scan yung QR code ng event. Pwede nyo po siya i-use. Since di pa po kayo registered sa system, so bali po, yung lalabas po is to access this event, please log in or register. So sa baba naman po is makikita yung main purpose ng system, yung map ng Bicol College, and mga useful links para sa website. Dito naman po sa about page, makikita po yung who we are, the mission and vision ng Alumni Affairs Office, and also the core values, my group mates, and sa contact page naman po is pwede si alumni mag-message sa website if ever may concern po sila or may feedback sila, so pwede po silang mag-message sa website. So proceed po tayo sa login portal. So dito po sa login portal, student number po ang nire-register and password. So if ever yung alumni is nakalimutan yung student number nila, so pwede po sila mag-request ng student number sa website. So ang fill upan nyo lang po is yung first name, last name, email address, year graduated, department, and course. Ito po yung mga details na nilagay po namin dito para ma-identify ni admin if ever alumni po talaga kayo ng Bicol College. So, let's try to register po. So, since di pa po ako nakapag-register sa system, so gagamitin ko na lang po na as an example is yung information ko po. So, my name is Arnel James Miranda. Then, email address is arneljames@gmail.com. Then, my mobile number is 0927-55045. Then, from Lacag, Miraya, Albay. I'm from CCS department po. So pwede niyo po i-select kung ano pong course yung under po sa department niyo. So I'm computer science student. So bali pwede po kayo dito mag-select pa ng ibang department. Depende po sa kung anong course niyo. Kunyari sa TED. Yan po. Since CCS po ako, i-select ko po yung computer science. Then, student number, 1919, social 428. Then, batch, 2024. Then, employment status. Since I'm graduating student po, so, once na sinelect ko po si graduating student, automatically po, employment sector niyo po is none. If ever employed po yung nag-register, required po sila mag-select kung private or government po sila. Since graduating student po ako, so none lang po yung employment sector po. Then password, so yan po. Then register,
you are now registered, please wait to confirm your account by the admin. Thank you. So, ito na po yung tracking po namin. Ito po yung tracking form namin. Since graduating student po ako, ito lang po yung tracking form namin. So, middle name, Miranda, tas birth date, 2001, 02, 14. Then age, 23, male, then civil status, single. Then yun na po. Submit. Successfully is uploaded. Please wait for admin approval. So yun na po. So bali pwede po kayo makakapag-register once hindi pa po kayo ina-accept ni admin or ina-approve. So punta muna po tayo sa admin panel. So ito po yung dashboard namin. Makikita po dito yung total job posted, total request register, number of forums, and systems users. So dito po makikita po dito po sa departmental alumni graph yung mga graduates. I mean yung mga nag-register po sa system under their departments po. So sa CCS po is 7, CCJE, College of Health Education, CVED, CTED, CAS, and Accountancy. Tapos dito naman po sa graph is sa pie graph is yung nakita po dito yung graduating students, unemployed, and employed. So, nung nag-register po tayo, mapupunta po yung account natin dito sa pending accounts. Since di pa po tayo naka-register pa lang po natin, so ito po siya. Arnel James Miranda. Pwede po natin siya i-search if ever di po natin mahanap. View details. Yan po. Then dito naman po sa tracking, yung na-track na data ng system mula sa atin. Ito po. Since graduating student po tayo, hindi po tayo employed, kaya po wala po siya ditong data. Then once na in-accept po siya ni admin, i-change niya po ito alumni, then magsasend po siya ng SMS papunta sa user's mobile number yung message po din. Once na nag-send po, marireceive po siya ng user. Then, change to alumni, then updated successfully po. So, after po i-approve ni admin yung registration po, then mapupunta na po siya dito sa all users. So, bali po makakapag-register na siya. So, dito po sa tracking, pwede po siya i-print. Yan po. Na-register po natin. 29 0048. James 23. So, ito na po yung alumni side po namin. So, makikita po dito yung get started, then announcement, events. Kanina po, since hindi pa po tayo nakaka-register, ngayon pong registered na tayo, pwede na po natin itong mag-view. Tapos na po yung event, kaya po the event has ended na po dito, February 14. Nakita po dito yung mga latest events, yung archived event po, gallery, forum. So dito po sa forum, kahit sino po pwedeng mag-comment. For example, ito po, comment po tayo dito.
What is programming? Press comment. So, ayan na po. Jobs. Makita po dito yung mga job openings na pinost po ni admin. Software engineer. Alumni. Makikita din po dito yung mga co-alumni nyo po. So, ayan po sila. Then, contact. And the about page. So, pwede nyo din po i-edit yung details nyo, personal information, and yung tracking information nyo po. Then, yung update password. So, for example po, gusto niyo po mag-attend ng event. So, pwede po kayo mag-attend. For example, ito po, February 17. The event has ended. So, hindi na po kayo makakapag-participate. So, let's try to create an event po. Admin. Info din. Create po tayo ng event. So, bali, ito po yung list of events. Yung archived event. Then, let's add. For example, Foundation Day. www.foundation. Generate QR code. Let's add events thumbnail. Example, ito po. Ayan. Then, Foundation Day 2024. Tapos, example, 02 2024. Then, February 21, 2024. Then, yung description po natin is test lang. So, test description. Yan lang po. Then, post event. Then, the new event posted successfully. So, ayan na po siya. Pwede po siya i-edit. Since mali po yung description natin, pwede po natin siya i-edit. Description. The event updated successfully. So, ayan na po siya. Makikita din po dito yung mga nag-attend sa event. Pwede din siya i-print. Pwede po siya i-archive. For example, in-archive po natin. Magpunta po siya dito. Archive po natin. Pwede din po siya natin gawa ng evaluation after ng event. For example, ito po. Gawa tayo ng evaluation. Foundation Day. Foundation Day evaluation. Pwede po tayo mag-add ng question. For example, is that event successful? Successful? Ay, wag na lang. Test na. Test 1. Test 2. Test 3. So, ayan po. Then, say evaluation saved successfully. So, dito na po siya. Foundation Day Evaluation Test. Tapos, pwede mo po din po siya edit. Then, ito po yung, yan na po yan. Yung evaluation natin. Dito po makikita ni admin yung response ng alumni sa evaluation po natin. Pwede mo po siya search. So, dito po, ito po yung mga expired evaluation po. So, basically po, ito po yung mga tapos na event. So, ayan. So, dun po sa event, pwede po tayo mag-add ng certificate. For example, ganito. Select natin yung Foundation Day. Then, add tayo ng certificate para sa event. For example, ito. Yan.
Then upload. Certificate saved successfully. So, ayan na po siya. Pwede natin siya i-view. And also, pwede po natin siya i-edit. Then, log out po tayo. Punta po tayo dun sa account na na-register natin kanina. Filling din. So, for 2 Annual Games 23. Tapos log in. Tapos makikita na po natin yung event na pinost natin kanina. So, ayan na po siya. Na-post na po siya sa homepage ng system. So, ayan na po. View details po natin. Yan. So, bali po, ito po yung QR code natin. Ilalagay ko na lang po mamaya after ng video para makita nyo po yung link niya if ever gumagana po siya. And also yung SMS po. So, dito po sa event na to, pwede po tayo mag-participate. Choose participation method if ever walk-in or online. So, let's try online, participate, then participation saved successfully. Then, okay na ako. Since February 20 pa po yung event, then hindi nyo pa po ma-access yung evaluation natin and also yung certificate po. So, let's try po natin na i-move yung date para ma-access po natin yan. Gawin natin tong 21. Then, so, ayan na po. Yan, ma-access na po natin yung 444. Submit. Then, since online po tayo nag-participate, so makakapag-claim po tayo ng certificate. Kung walk-in naman po kayo, pwede nyo po i-claim yung certificate sa Alumni Affairs Office. So, wait lang po natin. So, ayan na po yung certificate po natin. Sample certificate. Pwede nyo po siya i-download and pwede nyo po siya i-print. Ayan. Then, since nag-participate po tayo, makikita po natin dito yung mga, makikita po natin dito yung mga pinag-participatean po natin ng event. So, yan po. Then, dito naman po sa event, makikita po dito yung nag-attend sa event. Example, ito po. Event attendance po. So, nag-participate tayo sa event na to, so makikita po yung kung sino po yung nag-attend sa event. Pwede po siya i-print. Yan. So, yun lang po. Thank you po and have a nice day.